Alam mo ba kung ano ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit maraming Pilipino ang parang hindi makaahon kahit may trabaho, kahit madiskarte, at kahit nagsusumikap araw-araw? Hindi dahil tamad tayo, hindi rin dahil malas lang, kundi dahil ginagastos natin ang perang hindi pa natin kinikita. Ang masakit pa, tinuturing na normal ang ganitong sistema. Kapag gusto ng bagong cellphone, swipe lang ng card. Kapag kulang ang budget, apply agad ng salary loan. Kapag may okasyon, kahit walang pera, go pa rin at bahala na kung saan kukuha ng pambayad. Ito ang sikretong hindi sinasabi ng maraming tao. Ang utang ay hindi lang pera na kailangan mong bayaran sa future. Ang utang ay oras, pawis, at kalayaan na ibinibigay mo sa iba. Habang tumatagal, parang masasanay ka na laging may binabayaran hanggang dumating ang puntong hindi mo na alam kung paano ba talaga magsimulang makaipon. Kaya sa video na ito, kung ikaw ay middle class na Pilipino na sawang-sawa ng laging may utang at gustong magsimula ng bagong buhay na may disiplina at may passive income, para sa iyo ang video na ito. Pag-uusapan natin kung paano ka makakalaya sa tanikala ng utang, paano mo mababago ang mindset mo sa pera, at paano ka makakapagsimula ng diskarte na talagang swak sa sitwasyon mo ngayon. Una, ang reality ng utang. Unahin natin ang totoo. Ang utang ay parang kaibigan na sa una ay mabait, pero habang tumatagal ay unti-unti kang inuubos. Kapag umutang ka para sa isang bagay na gusto mo ngayon, oo, makukuha mo agad at sasaya ka saglit. Pero ang kapalit ay buwan-buwan na bayarin na mas mahaba pa kaysa sa kasiyahan na nakuha mo. Halimbawa, bumili ka ng bagong gadget na 1 taon ang installment. Sa unang linggo, sobrang saya mo dahil hawak mo na ang latest phone. Pero pagdating ng ika-6 na buwan, outdated na ito sa market. Tapos ikaw, nagbabayad pa rin. Ganito rin sa ibang bagay tulad ng appliances, travel, o kahit simpleng luho. Ang problema, hindi lang pera ang nauubos, pati peace of mind. Dahil habang nag-iipon ka na sana, ay nauubos naman sa hulugan at interes ang kinikita mo. Ang masama pa, parang cycle na hindi matapos-tapos. Bayad ka ngayon, uutang ka ulit bukas. Hanggang sa dumating ang panahon na ang sweldo mo hindi na talaga para sa'yo, kundi para na lang sa mga pinagkakautangan mo. Pangalawa, ang illusion ng lifestyle upgrade. Madali tayong malinlang sa tinatawag na lifestyle upgrade. Kapag tumaas ang sahod, ang iniisip agad ng karamihan ay kung saan gagastusin ang adisyonal na pera. Dati, okay na ang simple lang, pero ngayon dapat branded na. Dati, okay na sa commute, pero ngayon dapat may kotse na kahit hindi pa kaya. Dati, kontento na sa simpleng bahay, pero ngayon pinipilit magkaroon ng kondo kahit hindi pa sapat ang ipon. Ang illusion na ito ay delikado dahil pinapakita sa atin na parang umaangat tayo sa buhay, pero ang totoo, lalo lang tayong lumulubog sa utang. Social media ang isa sa pinakamalaking dahilan nito. Nakikita mo yung kapitbahay, kaibigan o kamag-anak na may bagong gamit o bagong travel. Ang tanong mo agad sa sarili mo, bakit sila meron? Ako wala. Ang hindi mo alam, baka utang din ang pinagmulan ng ipinagyayabang nila. Kaya kung gusto mong makalaya sa utang, kailangan mong tigilan ang pag-compare ng buhay mo sa iba. Ang tunay na upgrade ay hindi nakikita sa mga gamit o post mo sa feed. Ang tunay na upgrade ay nararamdaman mo sa peace of mind na wala kang inaalalang bayarin na hahabol sa iyo kada buwan. Ang pangatlo, bakit delikado ang utang? Hindi masamang umutang kung talagang kailangan, gaya ng emergency o biglaang expenses. Pero ang problema, karamihan sa atin ay umuutang hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto lang. Ang utang ay nagiging shortcut para makuha ang hindi pa natin kayang bilhin. At ang shortcut na ito ang madalas naglalagay sa atin sa pangmatagalang problema. Ang delikado pa, bawat utang ay may kasamang interest. At ang interest na ito, parang apoy na maliit sa simula, pero kapag pinabayaan ay lolobo ito hanggang sa lamunin ka. Ang 10,000 piso na utang ngayon, kapag hindi nabayaran sa oras, maaaring maging 20,000 piso o 30,000 piso sa mga susunod na buwan. At habang tumataas ang interest, mas lalo madidelay ka sa plano mong makaipon o makapag-invest. Tandaan mo, ang bawat utang na pinapasok mo ay hindi lang pera, kundi oras ng future mo. Bawat buwan na nagbabayad ka ng utang ay buwan na hindi mo magamit ang pera para sa ipon, negosyo o investment. Kung gusto mong magsimula ng passive income, kailangan mo munang bawasan o tuluyang alisin ang utang na pumipigil sa iyo. Ang pang-apat, ang first step, mindset shift. Bago ka pa magsimula ng kahit anong plano sa pera,
kailangan mong baguhin ang mindset mo. Ang unang hakbang para makalaya sa utang ay tanggapin na mali ang ugali ng paggastos ng perang hindi mo pa hawak. Hindi mo kailangang bumili agad ng isang bagay dahil lang gusto mo ito ngayon. Ang tunay na disiplina ay ang paghihintay at pagtitipid para mabili ito ng cash. Kapag may gusto kang bilhin, itanong mo sa sarili mo, kaya ko ba itong bayaran ng 2 beses? Kung oo, ibig sabihin kaya mong bilhin ito. Kung hindi naman, hintayin mo muna. Ang simpleng prinsipyong ito ay makakapagligtas sa iyo mula sa maraming taon ng paghihirap. Hindi sapat ang basta kumikita ka ng malaki. Kung wala kang disiplina, kahit doblehin pa ang sahod mo ngayon, mauubos pa rin ito. Ang utak at puso ang dapat unahin mong baguhin bago ang wallet mo. Kapag natutunan mong kontrolin ang sarili mo, mas madali nang sundan ang iba pang hakbang para makalaya sa utang. Ang panglima, practical steps para makalaya sa utang. Kung gusto mong makawala, kailangan mong maging intentional. Una, gumawa ng listahan ng lahat ng utang mo. Ilagay mo kung magkano, kanino, at kailan ang due date. Harapin mo ito buong puso at huwag mong takasan. Kapag malinaw na sa iyo ang kabuuan ng utang mo, mas madali kang makakagawa ng plano. Pangalawa, unahin ang pinakamaliit na utang at bayaran ito kaagad. Ang tawag dito ay debt snowball method. Kapag nabayaran mo ang maliit, magkakaroon ka ng confidence na kaya mo ring tapusin ang malalaki. Habang nababawasan ang utang, nadadagdagan naman ang lakas ng loob mo. Pangatlo, iwasan muna ang mga gastos na hindi importante. Hindi lahat ng nakasale ay kailangan mo. Hindi lahat ng inuman o gala ay kailangan mong puntahan. Isipin mo na ang bawat pisong matitipid mo ay dagdag pambayad sa utang. Ang pang-anim, simula ng passive income. Kapag unti-unti ka nang nakakalaya sa utang, dito ka magsisimula ng passive income. Hindi mo kailangan ng milyon para makapagsimula. Ang kailangan mo ay consistency. Pwede kang magsimula sa maliit na investment tulad ng mutual funds o REITs. Kahit 1,000 o 2,000 piso kada buwan, kapag consistent, lalaki ito sa paglipas ng panahon. Pwede ka ring maghanap ng sideline na eventually ay pwede mong gawing semi-passive. Halimbawa, online selling o paggawa ng digital content. Sa simula, kailangan ng matinding effort. Pero kapag na-setup mo na, kikita ito kahit hindi mo bantayan buong araw. Kung may extra space ka sa bahay, pwede kang magparenta. Kung marunong kang magsulat, gumawa ng blog or ebook. Kung marunong kang magturo, gumawa ng online course. Ang daming pwedeng gawin basta handa kang magsimula. Ang pangpito, disiplina at consistency. Walang passive income na instant. Ang lahat ng legit ay nangangailangan ng patience at consistency. Ang maliit na ipon kada buwan, kapag pinagsama-sama ay magre-result din sa malaking halaga. Ang maliit na content o negosyo na sinimulan mo ngayon, balang araw, pwede mong gawing malaking source ng income. Kailangan mong maging patient. Ang utang ay hindi mo nakuha overnight, kaya huwag mong asahan na mawawala rin ito agad. Pero kung consistent ka, unti-unti mong makikita ang pagbabago. At habang nababawasan ang utang, nadaragdagan ang pagkakataon mong mag-ipon at mag-invest. Ang pangwalo, ang tunay na kalayaan. Sa huli, ito ang tandaan mo. Ang tunay na kalayaan ay hindi nasusukat sa dami ng gamit na nabili mo o sa dami ng likes sa social media. Ang tunay na kalayaan ay ang wala kang inaalalang babayarang utang buwan-buwan. Ang tunay na kalayaan ay kapag hawak mo ang pera mo at ikaw ang nagdedesisyon kung saan ito mapupunta. Kapag wala kang utang, mas malaya kang magplano, mas malaya kang mag-invest, mas malaya kang mag-enjoy kasama ang pamilya mo. Ang bawat araw na walang utang ay araw na mas malapit ka sa tunay na financial goal mo. Kaya ang tanong ngayon, gusto mo bang manatiling nakatali sa utang o gusto mong magsimula ng bagong buhay na mas magaan at mas malaya? Ang desisyon ay nasa iyo. Simulan mo sa simpleng prinsipyo, huwag mong gastusin ang perang hindi mo pa hawak, mag-ipon bago gumastos, bayaran ang utang bago bumili ng luho. At kapag unti-unti kang nakalaya, simulan mong mag-invest sa mga bagay na pwedeng kumita kahit natutulog ka. Hindi ito madali, pero posible ito. Hindi ito mabilis, pero sulit naman. Ang kalayaan sa pera ay hindi regalo, kundi resulta ng disiplina at matalinong desisyon. Kung gusto mong maging tunay na mayaman, simulan mo ngayon. Dahil ang bawat araw na lumilipas na wala kang ginagawa ay dagdag sa bigat na pasan mo para sa kinabukasan mo. Pero bawat hakbang na ginagawa mo ngayon para makaahon sa utang ay dagdag naman sa daan mo patungong financial freedom. Ikaw ba, nakatulong ba sa iyo ang video na ito? Huwag mong kalimutang mag-subscribe at comment mo na rin sa comment section below.